Si Maria Rivera, isang 32 taong gulang na administrative assistant sa isa sa mga nangungunang kumpanya sa Madrid, ay nagmakaawa na huwag siyang papuntahin sa taunang gala ng kumpanya. Pero hindi siya binigyan ng boss niya ng pagpipilian. Hindi niya kailanman inakala na ang huling taong gusto niyang makita, si Antonio Fuentes, ang mayabang na tagapagmana ng kumpanya, ay hindi lang siya mapapansin, kundi tatawagin pa siya sa harap ng daan-daang tao at hahamunin siyang sumayaw kasama niya. Naniniwala si Antonio na isa lang siyang sekretarya, isang taong matitisod lang sa sarili niyang paa sa dance floor. Ang hindi niya alam, ang babaeng nakamodest na asul na damit, na malinaw, na akala niyang hindi nababagay sa ginintuang ballroom na iyon, ay minsang naging pinakatanyag na balerina ng Royal Theatre ng Spain. Sa loob ng 8 taon, sumayaw si Maria sa pinakaprestihiyosong entablado hanggang sa isang aksidente ang tumapos sa kanyang karera, pero hindi sa kanyang kakayahan. At nang magsimula ang musika noong gabing iyon at tinanggap ni Maria ang hamon niya, walang sino man sa silid na iyon ang makakalimot sa kanilang masasaksihan. Kung handa ka nang marinig kung paano magpapatuloy ang kwentong ito, mag-iwan ng komento at sabihin kung saan ka nanonood. 3 taon nang nagtatrabaho si Maria sa Fuentes Corporation at kung may itinuro man sa kanya ang mga tao na iyon, ito iyon, ang manatiling hindi napapansin ang tanging paraan para makaraos sa araw-araw. Hindi naman mahirap ang trabaho, paulit-ulit at predictable ang mga gawain niya araw-araw. Ang nagpapahirap ay ang pakikitungo sa mga tao. Iyon ang tunay na hamon. Ang workspace niya ay isang maliit na cubicle na nakatago sa 2 palapag na siksik sa pagitan ng mga estante ng files at mga printer na palaging nasisira. Mula sa mesa niya, kita niya ang makintab na elevator na may pader na salamin na dumidiretso sa pinakataas na palapag. Ang teritoryo ni Antonio Fuentes, ang CEO at anak ng nagtatag ng kumpanya na namumuno sa lahat na parang isang modernong hari na nakasuot ng suit. Si Antonio ay 38 taong gulang, napakayaman, at kilala hindi lang dahil sa kanyang itsura kundi dahil din sa kanyang malupit na ugali. Walang makakaila na gwapo siya. Matangkad, matalim ang mga facial features, may malamig na asul na mga mata at isang maayos na balbas. Pero natatabunan ang lahat ng iyon ng kanyang hindi matiis na kayabangan na tila kumakapit sa kanya na parang pangalawang balat. Malinaw niyang ipinapakita na ang sino mang wala sa elite niyang grupo ay hindi karapat-dapat sa oras niya. Puno ang opisina ng mga horror story tungkol sa kanya at nakakalungkot, hindi lang iyon mga chismis. Minsan pinaiyak niya ang isang intern dahil lang mali ang pagbigkas nito sa pangalan ng isang French client. May pagkakataon din na sinibak niya ang isang senior executive sa harap ng buong board dahil sa isang maliit na typo. At sa isang company dinner, malakas pa niyang biniro na ang mga sekretarya sa ika-4 na palapag ay parang mga discount na modelo sa katalog. Nakita na ni Maria ang mga eksenang ganito ng higit sa 1 beses, mula sa ligtas na distansya siyempre. Sinisiguro niyang tahimik lang siya at hindi kailanman mapapansin. Depensa niya iyon, paraan para mabuhay sa trabaho at gumagana naman. Hanggang sa dumating ang nakatakdang Huwebes ng Nobyembre nang may isang sobre na may gintong disenyo ang bumagsak sa mesa niya. Ang gala ng Fuentes Corporation, ang event ng taon. Ginaganap ito sa engranding ballroom ng Hotel Palace, kung saan nagsasama-sama ang mga kliyente, partners at ang high society ng Madrid upang ipagdiwang ang tagumpay ng kumpanya. Laging iniimbitahan ang mga empleyado pero hindi kailanman naging mandatory hanggang ngayon. Malinaw ang nakasulat sa card, kailangang dumalo, utos ng CEO. Walang exception, 3 araw pinag-isipan ni Maria ang paraan para makaiwas. Nagkunwari siyang may family plans, nagpahiwatig ng health issues, gumawa pa ng kathang emergency sa bahay.
Pero lahat tinanggihan ng HR sa iisang sagot, direktang utos ng CEO. Walang exception. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya natatakot sa pagpunta o baka alam na niya ang dahilan. Ang marangyang lugar, ang mga chandelier, ang musika, ang mga elegante at mamahaling gown, lahat ng iyon ay nagpapaalala sa kanya ng buhay na pilit niyang ibinaon. Isang bersyon ng sarili niya na matagal na niyang itinago sa mundo. Dahil bago siya naging tahimik na assistant na nagtatago sa ikatlong palapag, ibang tao si Maria. Siya ang naging pinakamaliwanag na bituin ng Royal Ballet ng Spain, ang pinakabatang naging lead dancer sa kasaysayan ng teatro. Lumabas ang mukha niya sa mga cover ng dance magazines sa iba't ibang panig ng mundo. Ang buhay niya ay puno ng galaw, ganda, palakpakan at mga luha ng tuwa. Pero isang gabi, pagkatapos ng isang karaniwang performance, isang simpleng pagkadulas sa backstage ang nauwi sa pagkahulog. Sa unang tingin, parang wala lang iyon. Pero hindi pala. Ibinigay ng mga doktor ang masakit na diagnosis, punit na ACL, pinsala sa cartilage at early-stage arthritis. Nakakalakad pa siya, kaya pa ring sumayaw ng simple. Pero ang professional niyang karera, tapos na. Sa edad na 28, tuluyang nagbago ang buhay ni Maria. Mula sa hinahangaan na balerina, naging parang walang kilala. Ang mga sumunod na taon ay puro pagbangon. Kinailangan niyang matutong mamuhay na parang ordinaryong tao. Nagtrabaho siya sa normal na opisina, itinago ang mga tropeyo niya sa storage, binura ang nakaraan niya sa social media, at pinutol ang ugnayan sa mundo ng sayaw. Sobrang sakit kasi. Ngayon dahil sa gintong imbitasyong iyon, hinihila siyang pabalik sa isang ballroom. Noong gabi ng gala, tumitig si Maria sa salamin at halos hindi niya makilala ang sarili niya. Binili niya ang asul na damit sa outlet, iyon lang ang pasok sa budget niya. Simple pero elegante, may mga manipis na straps at isang neckline na bumabagay pa rin sa kanyang pangbalerinang pangangatawan kahit matagal na siyang wala sa spotlight. Ang brown niyang buhok na karaniwan ay nakatali kapag nasa opisina ay bumagsak ngayon sa malalambot na alon sa balikat niya. Ang tanging alahas niya ay isang pares ng imitation diamond earrings. Regalo ng kanyang ina nung ika-30 kaarawan niya. Alam niyang hindi siya magmumukhang katulad ng ibang babae roon, yung darating na naka-designer gown at tunay na mga diamante. Pero wala siyang pakialam. Ang tanging layunin niya ay malagpasan ang gabi nang walang nakakapansin at makabalik sa dati niyang routine. Ang Hotel Palace ay eksakto pa rin sa naaalala niya. Nakapunta na siya roon dati, maraming taon na ang nakalipas, sa isang reception pagkatapos ng isang premiere. Noon, pumasok siya bilang bituin ng gabi. Nakasuot ng high fashion at may kasamang celebrity. Ngayon tahimik siyang pumasok, halos matunaw sa dami ng mga waiter na naglilibot ng champagne. Napakaganda ng ballroom. Ang ginintuang liwanag ay bumubuhos mula sa mga crystal chandelier sa itaas, tumatalbog sa mga pinturang fresko sa kisame, at kumikislap pababa sa dagat ng mga bisitang bihis na bihis. Sa isang sulok ng ballroom, tumutugtog ang isang live orchestra ng banayad na klasikong musika na madaling sumasabay sa mahinang ugong ng mga usapan. Ang mga bilog na mesa, bawat isa'y natatakpan ng malinis at puting linen at may sariwang ayos ng mga bulaklak sa gitna, ay nakapalibot sa makintab na kahoy na dance floor na kumikinang na parang salamin sa ilalim ng mga chandelier. Pumuwesto si Maria malapit sa isang haligi, pilit na naglalaho sa likuran gaya ng isang hayop na instinctively naghahanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Nakita na niya ang mga kasamahan niyang nasa ikatlong palapag, nagsisiksikan malapit sa bar at mukhang kasing ilang niya. Pwede sana siyang sumama sa kanila, pero mas pinili niya ang mapag-isa.
Mas kaunting pakikisalamuha, mas kaunting pagkakataong mapansin. Dumating si Antonio Fuentes, lampas 9:00, at sa mismong sandaling pumasok siya sa silid, parang huminto ang lahat. Nakaperpektong itim na tuxedo siya, may preskong puting polo at bow tie na pulidong nakatali. Parang diretso siyang lumabas sa isang fashion magazine. May maayos na tiklop na puting pocket square na bahagyang nakausli sa bulsa ng kanyang coat, parang sinadyang ipakita ng may kontroladong ganda. May kasama siyang blonde na nakapulang damit, malamang modelo o artista. Hindi alam ni Maria at wala rin siyang pakialam. Tahimik lang niyang pinanood kung paano kumilos si Antonio sa loob ng bulwagan na parang kanya ang palasyo. Bumabati sa mga tao, ngumiting formal, tumatanggap ng papuri at laging kontrolado. Pero ang ngiti niya ay hindi umaabot sa mga mata, para lang itong palabas at siya ang bida. Huminto siya para kausapin ang mga executive, tumawa, malamang sa sarili niyang biro, tapos nagpa-picture kasama ang mga bisitang mahalaga. Ito ang mundo niya, dito siya nabubuhay. Sa unang 1 oras, nagawa ni Maria na manatiling hindi napapansin. Nanatili siya sa mga anino, umiwas ng tingin at magalang na tumanggi sa mga imbitasyong sumayaw mula sa mga lasing na katrabaho na malamang ay hindi nga maalala ang pangalan niya. Mukhang makakalusot siya sa buong gabi ng walang aberya. Pero pagkatapos, narinig niya iyon. Tawa matalas, mapanukso at masyadong pamilyar ang umalingaw-ngaw mula sa gitna ng silid. Nasa kalagitnaan si Antonio ng isang kumpol ng tao, parang hari na may sariling entablado. At sa tono ng tawanan, ramdam agad ni Maria na may mali. Lumapit siya ng kaunti, mas malakas ang kuryosidad kaysa sa pag-iingat at biglang bumigat ang sikmura niya. Ginagaya niya ang isang tao, ang eksaheradong lakad, ang paraan ng pagkukwento tungkol sa murang damit, ang banggit sa 3 palapag. Hindi nagtagal at napagtanto ni Maria na siya ang pinagtatawanan. Bawat salita ay nagpapatunay. Napansin siya ni Antonio, pinagmasdan siya at ngayon ginagawa niya siyang biro. Ang mga tao sa paligid ay tumatawa, pero hindi lahat ay totoo. Yung klasing pilit na tawa para sa makapangyarihan, yung tinatawanan mo kahit hindi naman nakakatawa. Ginaya niya ang galaw ni Maria, biniro kung paano siya laging nakatambay sa mga sulok at sinabing mukha siyang taong hindi pa nakakatapak sa isang elegante at marangyang lugar. Tapos may sinabi siya na parang may pinindot na switch sa loob ni Maria. Biniro niya na sobrang nakakatawa raw kung panoorin si Maria na subukang sumayaw. Sabi niya matitisod daw ito sa sarili niya. At tinawag niya iyong posibleng highlight ng gabi. Ang hindi niya alam, nandoon si Maria. Nakatayo lang ilang hakbang ang layo. Naririnig ang bawat salita. Malakas at pantay ang tibok ng dibdib ni Maria. Sa sandaling iyon, pwede sana niyang gawin ang lagi niyang ginagawa, yumuko, lumayo at palampasin. 3 taon na niyang ginagawa iyon. Pero may kung anong malalim sa loob niya ang tumangging manahimik sa pagkakataong ito. May bagay na akala niya'y nawala na kasama ng nakaraan niyang buhay. Biglang nagising muli. Baka dahil sa paraan ng pagbigkas niya ng kawawang maliit na bagay na parang mas mababa siya kaysa sa lahat. O baka dahil sa lahat ng taong lumipas na pinili niyang manahimik, pilit lumiit, pilit hindi mapansin. O baka dahil lang sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nasa ballroom siya ulit. May tunay na musikang tumutugtog at naalala ng katawan niya kung ano ang dati nitong kayang gawin. Humakbang siya palapit at muling humakbang. Parang gumalaw ang crowd kusang nagbigay ng daan o baka ganun lang ang pakiramdam niya. Nakita siya ni Antonio at ngumiti, isang mabagal, mayabang ng ngiti
gaya ng leon na nakakita ng madaling biktima. Tinanong niya, sapat na malakas para marinig ng lahat, kung nandito ba siya para patunayan siyang mali. Kung gusto ba niyang sumayaw. Isang bitag iyon, alam ng lahat. Gusto niya siyang ipahiya, gawing live na punchline. Inaasahan niyang mauutal si Maria, mamumula at aatras. Sa halip, tinitigan ni Maria ang mga mata niyang malamig at bughaw, ang mga matang palaging nangmamaliit, at ngumiti siya. Tapos, kalmado at may kumpiyansa, sinabi niyang, oo, may dumaan na bulong at pag-ugong sa karamihan. Nagtaas ng kilay ang blonde na nakapula, tila naaliw. Ang mga katrabaho ni Maria sa bar ay nagkatinginan sa gulat. Walang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Sa isang eksaheradong pagyuko, iniabot ni Antonio ang kamay niya na parang binibigyan ng karangalan ang isang hamak na babae sa atensyon niya. Tinanggap yon ni Maria. Magkasabay silang naglakad papunta sa gitna ng dance floor. Isang waltz ang tinugtog ng orkestra. Nag-i-enjoy ka ba sa kwento? Mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pa. Balik tayo. Isang klasikong tugtugin ito, mabagal, formal, yung tipong inaasahan mo sa isang sosyal at mamahaling gala. Ipinwesto ni Antonio ang isang kamay sa baywang niya at hinawakan ang isa sa kamay ni Maria. Inako agad ang paglid tulad ng lalaking sanay na laging nasusunod. Halatang akala niya kakailanganin ni Maria ang gabay niya. Kumpiyansa siya, aminado si Maria roon. Malamang nag-aral siya ng sayaw noong bata pa, tulad ng karamihan sa mayayamang bata, pero may kulang. Tama ang mga hakbang niya pero walang laman. Gumagalaw siya na parang taong kabisado lang ang steps, hindi ramdam. Teknikal pero walang puso. Hinayaan siyang mag-lead muna ni Maria. Gusto niyang malaman kung hanggang kailan siya patuloy na mamamaliitin. Ramdam niyang nagigising ang mga kalamnan niya, mga parte ng katawan niyang matagal nang hindi nagagamit, biglang nabubuhay. Ang mga galaw na akala niyang nakalimutan na niya ay bumabalik mula sa alaala, mula sa muscle memory, mula sa mas malalim pa kaysa isip. At bigla nagbago ang musika, hindi na ito waltz. Parang naramdaman ng orkestra na may kakaibang mangyayari, kaya dahan-dahan at walang putol nilang inilipat ang tugtugin sa isang tango. Nagbago ang musika, mas malalim, mas matapang, mas puno ng damdamin. Ang waltz ay formal at magalang, pero ang tango, isa itong hamon, isang laban, isang duelo. Napaatras si Antonio sa loob ng isang iglap na bigla sa bigla ang pagbabago ng ritmo. Hindi tulad ng waltz, ang tango ay may hinihinging mas higit pa. Hindi lang ito tungkol sa mga hakbang. Kailangan nito ng koneksyon, instinct at tiwala sa pagitan ng dalawang mananayaw. At sa sandaling iyon, pumili si Maria. Hindi na siya susunod. Nagsimula ang pagbabago ng dahan-dahan, isang bahagyang paglipat ng balanse, isang ikot na mas malayo kaysa sa inaasahan, isang hakbang na tumugon bago pa siya tuluyang ilid. Napansin yon ni Antonio, ramdam niyang dumudulas ang kontrol sa mga daliri niya, pero hindi niya agad na unawaan kung ano ang nangyayari. Bigla, hindi na siya ang nangunguna, si Maria na. Kumikilos ang katawan ni Maria nang may kumpiyansa, walang pag-aalinlangan. Mga taon ng training, walang bilang na oras sa bare, daan-daang pagtatanghal sa kilalang mga entablado, hindi talaga iyon nawala sa kanya. Ang ganitong uri ng husay ay hindi basta nawawala. Nagtatago lang ito, naghihintay ng tamang oras para muling lumitaw. Sa ilalim ng nakakasawang routine sa opisina, sa ilalim ng simpleng damit at tahimik na asal, natutulog lang ang sining niya. Ngayon gising na gising ito. Ang una niyang pahayag sa dance floor ay isang 8, isang klasikong hakbang sa tango, puno ng elegance at intensyon. Ginawa niya ito ng perpekto, kontrolado sa bawat galaw na para bang gumuhit ng isang malinis na arko sa makintab na sahig. Hindi ito inihiga ni Antonio, hindi niya kaya, hindi niya ito inaasahan. Parang ang musika mismo ang humawak sa kamay ni Maria, bumubulong ng mga paalala ng lahat ng dati niyang pagkatao. Sa paligid nila,
Nanahimik ang buong ballroom. Nawala ang mga usapan, nakalimutan ang mga baso ng champagne na nakataas pa sa ere. Lahat ng mata ay napunta sa gitna, sa dance floor. Pinanood ng mga tao manghang-mangha habang may pambihirang bagay na unti-unting nabubuo sa harap nila. Sinubukan ni Antonio na bawiin ang kontrol. Hinigpitan niya ang posture niya, gumawa ng mas matatalim na galaw. Pilit na nag-lead ulit. Pero hindi siya pinayagan ni Maria. Pinadaan niya siya sa mga gancho at sakada, mga komplikadong galaw na malayo sa karaniwang ballroom routine. Kumilos si Maria ng sobrang eksakto at kontrolado na wala nang ibang magawa si Antonio kundi sumunod sa kanya. Nabago ang puwersa ng laro. Hindi na ito basta sayaw, isa na itong tahimik na pag-aaklas. Si Maria Rivera ay hindi na lang ang tahimik na assistant mula sa ikatlong palapag. Siya na naman ang bituin ng Teatro Real, ang babaeng minsang bumihag sa mga manonood sa iba't ibang panig ng mundo, ang babaeng ginawang emosyon at sining ang bawat galaw. At si Antonio, ang lalaking nangutya sa kanya sa harap ng lahat, ngayon mukha siyang baguhan, makintab ang sapatos, perpekto ang tuksedo, pero naliligaw sa bawat hakbang. Pinangunahan siya ni Maria sa buong dance floor na parang isang choreographer na nagtuturo sa bagong estudyante. Sa paningin ng iba, duet pa rin ito. Pero kitang-kita ng lahat ang totoo. Si Maria ang may kontrol. At sa bawat galaw, may ipinapakita siyang mensahe para kay Antonio at para sa lahat ng nakatingin. Ang babaeng nakaasul na outlet dress ay kababagsak lang ng isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa Madrid. Namumutla na ang mukha ni Antonio, wala na ang mayabang niyang ngisi. Ang natira na lang ay hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Paano ang isang invisible na empleyado ay makakagalaw na parang sinanay para sa pinakamalalaking entablado sa mundo? Paano niya nabaliktad ang plano niya at ginawang sariling sandali iyon? Tapos dumating ang finale, isang mabilis na sunod-sunod na ikot, ginawa ng may eksaktong husay ng isang maestro at nagtapos sa isang dramatikong dip. Ibinaba ni Maria ang sarili niya palapit sa sahig, halos ilang pulgada na lang ang layo. Perpektong balance at poised, suportado lamang ng instinctive na kapit ni Antonio. Nakakahinga kapos yun. Isang bagay na inaasahan mo sa World Championship, hindi sa isang corporate event. Nang tumunog ang huling nota, ang katahimikan sa ballroom ay halos nakakabingi. Dahan-dahang tumayo si Maria elegante, inayos ang damit niya na parang walang kakaiba o espesyal na nangyari. Tumingin siya sa mga mata ni Antonio at sa unang pagkakataon nakita niya siya ng malinaw. Nawala na ang mga sapin ng pride at kayabangan. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking tila naliligaw. Isang taong yumanig ang mundo dahil sa bagay na hindi niya alam kung paano uunawain. At pagkatapos, nagsimula ang palakpakan. Sa unay mahina at alanganin, pero unti-unting lumakas, tumindi hanggang sa sumabog ang buong silid sa masigabong palakpak. Halos isang buong minuto ang standing ovation. Nanatiling nakatayo si Maria sa gitna ng dance floor, nilamon ng isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang enerhiya ng pagiging nakikita, ng pagiging pinapalakpakan, yung hindi nakikitang hibla sa pagitan ng performer at audience. Parang pag-uwi matapos ang habambuhay na pagkakalayo. Wala na si Antonio Fuentes. Habang nagpapatuloy ang palakpakan, nakasingit na siya at naglaho, parang nawala sa crowd. Iniwan ang eko ng pagkatalo niya. Nagmasid si Maria sa paligid pero hindi niya siya makita. Malamang nagtagong sandali si Antonio para bawiin ang pride niyang nasugatan. Dumagsa sa kanya ang mga katrabaho niya, halos hindi makapagsalita. Saan mo natutunang sumayaw ng ganyan? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Paano mo nagawang sagutin yung boss? Maikli at parang wala sa sarili ang mga sagot ni Maria dahil mabilis pa rin ang tibok ng pulso niya. Pakiramdam niya sa sabog ang puso niya sa adrenaline.
Hindi pa siya nakakalma hanggang sa maghating gabi habang unti-unti nang natatapos ang event at nagsisimula ng umalis ang mga bisita nang makita niya ulit si Antonio. Nakatayo siya malapit sa isang side exit, mag-isa, walang modelo, walang mga tao sa paligid, wala ang dating kumpiyansang swagger. Iba na siya ngayon, hindi na ganun kaimposible, parang may nabasag sa loob niya. Nagtagpo ang mga mata nila mula sa magkabilang dulo ng silid. Sandali, inakala ni Maria na iiwas siya ng tingin, pero hindi. Sa halip, ibinaba niya ang ulo niya bahagya lang, isang tahimik na tango, isang kilos ng pagkilala. Walang sarkasmo, walang hamon. Isang tahimik na mensahe lang, ikaw ang nanalo. Nung gabing iyon umuwi si Maria at umiyak. Hindi niya sigurado kung bakit. Baka dahil sa ginhawa ng wakas na ipinagtanggol niya ang sarili niya. Baka dahil sa sakit ng muling pag-alala sa buhay na matagal na niyang sinubukang kalimutan. O baka dahil lang sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, ramdam niya ulit ang tunay niyang sarili. O baka naman simple lang ang dahilan. Dahil sa unang pagkakataon mula nang masugatan ang tuhod niya, tunay na naramdaman ni Maria na buhay siya muli. Naging kakaiba ang mga araw pagkatapos ng gala. May tahimik na tensyon sa opisina, parang may bagyong dumaan at may iniwang pagbabago sa hangin. Iba na ang kilos ng mga tao sa paligid niya. Walang nagsasalita ng direkta pero ang mga tingin na ibinibigay nila sa kanya ay hindi na basta walang pakialam. May bago ng atensyon ngayon, halo ng kuryosidad at respeto na hindi niya nakasanayan. 3 araw matapos ang gala, dumating si Maria sa mesa niya at may nakita siyang sobre na naghihintay. May letterhead yon ng presidente. Bumagsak ang sikmura niya. Kaya ito na, tatanggalin na siya sa trabaho. Kamangmangan ang umasa na palalampasin lang ni Antonio Fuentes ang nangyari. Pinahiya niya ito sa harap ng daan-daang mahahalagang tao. Inagaw niya ang kontrol sa entablado nito, sa mundo nito. Ngayon, magbabayad siya. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ng sobre, pero hindi iyon termination notice. Isa itong paanyaya, pinapatawag siya sa opisina ng CEO 3:00 ng hapon sa araw na yon. Sumakay siya sa private elevator, yung elevator na dati ay nakikita lang niya mula sa likod ng mga salaming pader, na may makintab na kahoy na panels at kumikislap na mga salamin na sumasalamin sa balisan niyang mukha. Sinubukan ni Maria na tipunin ang kumpiyansang natagpuan niya sa dance floor. Pero mas madaling maging walang takot kapag may musikang tumutugtog. Ang opisina ni Antonio ay eksakto sa inaasahan niya. Napakalalaking bintana na tanaw ang Madrid, mamahaling designer furniture at isang tahimik na bigat ng kapangyarihan na parang dumidiin mula sa bawat sulok. Tumayo si Antonio nang pumasok siya. Unang beses iyon na nakita niya si Antonio nang wala ang baluting kayabangan. Mukha siyang iba, pagod. Tao, pinaupo niya siya. Umupo si Maria handang salubungin ang pinakamasama, marahil isang malamig na sermon, isang formal na pagpapaalis o isang alok na mag-resign ng kusa para maiwasan ang iskandalo. Pero sa halip may sinabi si Antonio na nagpahinto sa kanya. Humingi siya ng tawad. Sinabi niyang matapos ang gala, nag-research siya, nalaman niya kung sino talaga si Maria. Pinanood niya ang mga video ng mga pagtatanghal niya sa Teatro Real, nagbasa ng mga artikulo tungkol sa pag-angat niya sa kasikatan, at nakita ang papuring minsang natanggap niya bilang isa sa pinakamaliwanag na ballet star ng Spain. At nakaramdam siya ng hiya. Hindi alam ni Maria kung ano ang sasabihin. Ang lalaking nasa harap niya ay parang estranghero, sobrang layo sa lalaking nangutya sa kanya sa harap ng napakaraming tao. O baka hindi estranghero, baka ito ang tunay niyang anyo, sa wakas, lumilitaw. Baka pareho lang silang may suot na maskara at ang sayaw ang naghubad nito. Ipinaliwanag niya na ang charitable foundation ng kumpanya ay sumusuporta sa mga programang pangsining, kasama ang isang maliit na dance school para sa mga batang kapos sa buhay.
isang programang unti-unting nawawala dahil sa kakulangan ng maayos na pamumuno. Gusto niyang si Maria ang mamahala. Inaalok niya siya ng bagong trabaho, isang posisyon kung saan makakabalik siya sa sayaw, hindi bilang performer, kundi bilang mentor. Ipapasa niya ang karanasan, ang galing at ang kwento niya. Napakabuti ng alok, halos sobra-sobra. Sinuri ni Maria ang mukha niya, hinahanap ang kapalit, ang bitag, ang nakatagong motibo. Pero wala siyang nakita. Mukhang totoo siya. Sa kabila ng hirap paniwalaan, sineryoso niya iyon. Kaya tinanong ni Maria ang tanong na matagal nang nag-aapoy sa loob niya. Bakit? Bakit niya ginagawa ito? Bakit ngayon? Bakit ang isang lalaking kilala sa kalupitan ay biglang pipili ng kabutihan? Sandali siyang tumigil. Tapos sinabi niya ang isang bagay na dadalhin ni Maria habang buhay. Noong gabing yon sa dance floor, pinaalala raw niya sa kanya ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan, kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagiging nakakulong sa sariling sitwasyon. Ang bumangon kahit sinasabi ng lahat sa paligid mo na tapos ka na. Sinabi niyang hinahangaan niya siya kahit masakit sa pride niya na aminin, at ang paghangaraw na yon ang nagtulak sa kanya na tumingin ng seryoso sa sarili niyang salamin. Tinanggap ni Maria ang alok. Hindi para sa kanya, hindi para sa kumpanya, kundi para sa sarili niya, para sa munting batang babae na sumasayaw sa sala ng bahay ng mga magulang niya. Para sa batang babaeng ibinigay ang lahat para sa sining niya. Para sa taong minsang naniwalang tuluyan nang natapos ang pangarap niya. Baka hindi pa pala tapos, baka nagbago lang. Makalipas ang 1 taon, ang dance school na pinapatakbo ng Fuentes Foundation ay naging isa sa pinakakilala at pinakarespetadong paaralan sa Madrid. Nagturo si Maria sa 2 dosenang bata. Marami sa kanila'y hindi sana magkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng sayaw. Nahanap niya ulit ang layunin niya, ang passion niya, ang pagkakakilanlan niya. At si Antonio Fuentes, naging isang bagay siyang hindi inaasahan. Hindi kaibigan, hindi pa, pero isang mas komplikadong bagay. Isang lalaking may respeto sa kanya, naniniwala sa kanya, at unti-unting nauunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa kontrol. Nanggagaling ito sa inspirasyon. Minsan tuwing end-of-term shows ng paaralan, uupo siya ng tahimik sa likod ng silid, halos hindi napapansin. Pinapanood ang mga batang nagpe-perform, malalaki ang mata at nanginginig ang mga paa sa kaba. At palagi hinahanap ng mga mata niya si Maria, ang babaeng nakaasul na damit na minsang nagturo sa kanya na hindi mo pwedeng husgahan ang tao base sa titulo niya, na ang talento ay walang pakialam sa yaman o estado, at na ang pinakamalalaking aral sa buhay ay madalas dumarating kapag hindi mo inaasahan. Isang gabi, matapos ang isang nakakaantig na pagtatanghal, nilapitan niya siya. Tinanong niya kung maaari ba siyang turuan ni Maria sumayaw, hindi para magpasikat, hindi para manalo, kundi para umunawa. Tinitigan siya ni Maria sandali, hinahanap ang dating kislap ng kayabangan, pero wala na iyon. Baka nagbago na siya, baka nga may mga taong nagbabago talaga kapag may taong magpapakita sa kanila ng daan. Ngumiti si Maria. Martes, 8:00, sabi niya, magsuot ka ng komportableng sapatos. At para alam mo, hindi ako mabait sa mga baguhan. At nang tumugtog muli ang musika, sabay na silang kumilos. Hindi na bilang magkalaban, hindi na bilang mga estrangherong bihag ng pride, kundi bilang 2 taong nabago ng karanasan. 2 kaluluwang natutong ang mga papel na tinataguan natin ay pwedeng isantabi. At na ang second chances ay totoo para sa sinumang may tapang na abutin ang mga ito. Ang pinakamahirap na sayaw ay yung sayaw kung saan hinahayaan mong lumago ang sarili mo. Yung inaako mo ang pagkakamali mo. Yung hinahayaan mong makita ka ng isang tao, hindi yung bersyong ipinapanggap mo,
kundi yung tunay na ikaw sa ilalim ng lahat. Kung pinaalala ng kwentong ito sa iyo na hindi pa huli ang lahat para makabalik sa tunay mong sarili, ipakita ang presensya mo sa isang like. At kung gusto mong suportahan ang mga nagdadala ng mga kwentong galing sa puso, pwede kang mag-iwan ng mainit na salamat gamit ang super thanks button sa ibaba. Malaking bagay ito para sa amin.